Magandang hapon na naman sa inyo, mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Perez. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay nanggaling sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Nardo. Bago basahin na natin ang liham ni Nardo. Dear Kuya Perez, matagal na rin po ako nakikinig sa inyong malawakang programa sa radyo. At tuwing hapon Kuya ay lagi po akong nakikinig sa inyo at lagi po akong nakaabang. Itago na lamang po ninyo ako Kuya sa pangalang Nardo, 30 taong gulang. At isa pa po akong binata hanggang ngayon. At para malinaw sa inyo Kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Perez. Napakahirap talaga mamasada ngayon. Halos nagtitipid na yung mga tao . Ay, talagang mahirap. Lalo na ngayon, sobrang taas ng gasolina. Ano pang kikitain mo? At hindi lang yan. Itay, ang dami na kasing naglabas ng tricycle dito sa lugar natin . Ay, sinabi mo pa. Kasi kahit mga standby ngayon, pwedeng maglabas ng bago. Dahil ang baba ng down payment. Kaya nga po . Baba ng haba-haba ng pila. Sa araw-araw, ano pang kikitain namin bawat isa? Halos yung mga tao, kapag malapit lang uuwian, nilalakad lang nila. Lalo na kapag kakaunti yung dala. Mabuti lang at tapos mo na yatang hinulugan yung pinapasada mong Opo, tricycle. Itay. Awa ng Diyos. Natapos ko na rin hinulugan. Yung iba nga dyan, halos walang panghulog sa buwan ng hulog nila . Dahil sa walang masyadong kinikita. Sana naman. Makabawi na rin kami, Itay. Dahil pasukan na. Masipag din yung anak natin na mamasada. Ano pa, Blake? Mabuti yan. Para makapag-ipon naman siya para sa sarili niya. Mahalin natin, baka may plano na siyang lumagay sa tahimik. Nako, wala naman akong alam na nililigawan ng anak natin Nako. Hindi mo ba alam, Idang, na may nililigawan na yung anak natin? Hindi ko alam yun Bakit? Sino bang napupusuan ng anak mo? Yung anak ni Paring Kaloy. Nako, Pableng, kung yon ang mapapangasawa ng anak natin, walang mangyayari sa buhay niya. Bakit mo naman nasabi yan, Idang? Nako, hindi yata nakapagtapos ng high school yon. Anong mangyayari sa buhay nilang dalawa? Bakit wala ring tinapos ang anak natin High school graduate lang naman siya. Pareho lang sila. Kahit na, Pableng, ang ibig kong sabihin, maghanap naman siya ng may kaya sa buhay para umangat naman ng konti ang buhay niya kung sakali. Lorna, gusto ko sana mamanhikan na kami. Ano? Alam mo, sa panahon ngayon, mahirap pa yung sinasabi mo. Doon din punta ng relasyon natin, hindi ba? Basta masipag ka lang, mabubuhay ka. Ay nako, pwede ba? Pag-isipan mo munang mabuti ang sinasabi mo. Baka nabibigla ka lang. Lorna, nakapag-isip na akong mabuti. Kaya ko ng buhay ng magiging pamilya ko. Alam mo, ang pag-asawa, hindi basta-basta yan. Pinaplanong mabuti yan. Hindi gawang birong pag-aasawa. Alam ko.
Pero mahal na mahal kita, Lorna. Sige na, pumayag ka na. Para makapagpakasal na tayong dalawa. Hayaan mo. Pag-iisipan ko pang mabuti ang sinasabi mo. Sige, re-respeto ko yung sinabi mo. Pero, kung ako lang sana masusunod, ang gusto ko, magpakasal na tayo. Fe, daan ka muna. Saan ka ba pupunta dyan? Ay, nako. Kailan ka pa dumating, ha? Naku, ang ganda-ganda mo pa rin hanggang ngayon, ha? Ay, naku naman, Aling Idang. Binubulan nyo na naman ako eh. Oh, hindi, ah. Totoo ang sinasabi ko sa iyo. Eh, tumatanda na po akong dalaga eh. Nako, sinong may sabi sa iyo na tumatanda ka na? Ang ganda-ganda mo. Ay, hindi naman po, Aling Idang. Alam mo ba na binata pa ang anak kong si Nardo? Oh, eh, kumusta na po pala siya? Wala pa ba siyang asawa hanggang ngayon? Ah, oo. Ang tagal mo kasi sa Hong Kong. Mahigit 10 taon yata, ano? Eh, kailangan kasi para makapag-aral ang mga kapatid ko. Ay, ganun ba? Alam mo, binata pa hanggang ngayon ang anak ko. Eh, siguro po, pihikan din siya sa babae, ano po? Baka ikaw lang ang hinihintay niya, Fe. Ay, naku po. Hindi po ako magugustuhan ni Nardo. Hayaan mo. At sasabihin ko sa kanya na nandito ka na. Ah, sige po, Aling Idang. Aalis na po ako. Pableng, alam mo ba na nakausap ko si Fe? Nandito na pala siya, galing ibang bansa. Eh, ngayon, ano naman ang gusto mong mangyari? Ay nako, sinabi ko sa kanya na gusto ko siyang maging manugang. Eh, hindi ka ba nahihiya sa sinabi mo? May kaya sila sa buhay. Kaya nga, gusto ko siyang maging manugang, Pableng. Eh, ang tanong, gusto naman kaya ng anak natin si Fe? Ay, ang ganda-ganda ngayon ni Fe. Parang foreigner ang dating niya eh. Ikaw talaga, oo. May nililigawan na yung anak natin. Kahit na, basta gusto kong maging manugang si Fe para sa kanya. Hey, Idang, baka magtampo sa'yo ang anak mo kung ano-anong pinaggagawa mo. Para din sa kanyang kinabukasan, itong ginagawa ko. Ay, bahala ka na nga sa buhay mo. Mahirap mamangsadamang kuya. Nagtsatsaga ako dahil gusto kong makapag-ipon dahil may plano na kami ng nobya ko na magpakasal at lumagay sa tahimik. Hindi ko alam kuya na may gusto pala ang aking inay para sa akin. At yun na yung nanggaling sa Hong Kong kuya. Kaya lang kuya, may nobya na ako. At ayokong masira ang relasyon naming dalawa. Minsan, kuya, ay... Ano ba naman kayo, inay? May nobya na ho ako. Si Fe ang gusto kong maging manugang, Nardo. May usapan na kami ni Lolanay. Magpapakasal na kami. Hindi pwede, Nardo. Si Fe ang pagkakasalan mo at hindi ang Lorna na yon. Hindi ko siya gusto, inay. Si Lorna ang gusto ko. Hindi niyo ba ako naiintindihan, ha, inay? May kaya sila sa buhay. Hindi mo ba alam na matagal siya sa Hong Kong? Wala akong pakialam kahit ilang taon pa siya sa bansang pinanggalingan niya. Si Lorna ang mahal ko. Taga, iniisip ko lang naman ang kinabukasan mo. Para kapag matanda na kami nagtatay mo, may kasama kang mag-aalaga sa amin.
hindi ka maghihirap. Hindi ko kailangan ng marangyang buhay, inay. Kung hindi ko lang mahal ang babaeng pakakasalan ko't makakasama. Naku, anak, matanda na kami ng tatay mo. Bago man lang kami mawala sa mundong ito, makita ka namin na nasa mabuti kang kalagayan. Inay, Anong sinabi mo? May gustong babae ang nanay mo? oo, Lorna. Kaya lang, hindi ako pumayag sa gustong mangyari ni inay. Iyon naman pala eh. Alam mo, nakahanda akong magparaya kung yan ang gusto ng mga magulang mo. Sundin mo na sila. Ayoko, Lorna. Sino bang makikisama? Ako, hindi ba? Ayoko. Paano yan? Anong gagawin natin? Ayaw pala sa akin ng mga magulang mo eh. Lorna, ano kaya kung lumayo na tayo? Magtana na tayo. Hindi pwede ang iniisip mo. Walang kasama si inay. Nag-iisa na siya. Kaming dalawa lang ang magkasama sa isang bahay. Wala na si itay ko. E di, isama natin siya. Wala namang problema sa akin yun eh. Sige na, Lorna. Pumayag ka na. O sige, sasabihin ko kay inay ang plano mo. Nado, nakausap ko na si inay tungkol sa plano nating dalawa. Oh, anong sabi niya? Pumayag na siya. Pero natatakot ako sa gagawin natin eh. Huwag ka naman takot. Magtiwala ka na sa akin, Lorna. At mamayang gabi, handa ninyo ang mga dadali natin sa pag-alis, ha? Talaga bang sigurado ka na sa gagawin mo? Ha? Oo. Ito lang yung alam kong paraan para maiwasan ko ang gusto ni inay na babae para sa akin. Kinakabahan ako sa gagawin natin ito, Nado. Huwag kang matakot. Akong bahala sa'yo. At mamayang gabi, sabihin ko kay inay na mamamasada ako. Kunwari, yun lang yung pagkakataon na gagawin natin. Samantalay natin para makaalis tayo. At dadaling ko rin yung tricycle na pinapasada ko. Yun ang sasakyan natin. At paglalagyan natin ng mga gamit natin na dadalhin ninyo. Ha? Sige, Nardo. Mag-iingat ka. Ay, huwag ka sanang magagalit, ha, Idang. Bakit? Ano yon? Wala na ang anak mo. Nagtana na sila ng nobya niya. Ano? Ang walang hiya. Hindi niya ako pinakinggan. Ipinilit pa rin niya ang gusto niya. Bakit ba kasi pinipilit mo ang gusto mo? Ayaw niya kay Pe. Buwisit ka pa, Bleng. Hindi mo na ako binigyan na kahiyan. Yung anak mo, may usapan na kami ni Fe. Paano ngayon yan? Ikaw naman kasi. Di ba sinabi ko na sa'yo na may nobya na siya? Mapilit ka sa gusto mong mangyari. Tulungan mo ako, Pableng. Hanapin natin sila. Nako, Idang. Huwag mo na akong idamay dyan sa kahiyang ginawa mo. Simulan sa pool, sinabi na ng anak mo na hindi pwede. Pinilit mo pa rin. Kaya hayan tuloy. Anong sasabihin mo ngayon kay Pe? Nakakahiya ka. Ipinangako ko na kay Fe na ako na ang bahala. Bakit ka kasi nangako? Naku, Pableng. Tulungan mo akong hanapin si Nardo. Sige na. Sige na, Ay. Pableng. Tulungan mo ako. Bahala ka sa buhay mo.
Isinama ko kuya ang aking nobya kasama ang kanyang ina. At lumayo kami kuya at nagtanan para lang makaiwas sa gusto ng aking ina na babaeng gusto niyang pakasalan ko. Wala akong pagmamahal sa babaeng gusto ng aking ina para sa akin kuya. At ang gusto ko ay si Lorna na aking nobya. Ngayon kuya ay galit na galit ang aking ina sa aming ginawang pagtatanan ni Lorna. Ano po ba ang dapat kong gawin kuya? Dapat po ba na bumalik na kami sa amin? At alam ko kuya na kapag bumalik kami ay hindi kami matatanggap ni inay. Sana po kuya mapayuhan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Nardo. Alam mo, Nardo, hindi naman kita sinisisi dyan sa ginawa ninyong paglayo ng nobya mo. Pipilitin ka ba naman na makasal sa isang babaeng wala ka namang pagmamahal? Kaya lang, papalik-balik yata o matagal na nagtrabaho sa ibang bansa. Ibig sabihin, may pera, may ipon. At yun ang gustong mangyari ng nanay mo, yung hindi ka maghirap. Para ka namang babae, ha? Kung tatuhin ng mga magulang mo, talagang sinisigurado nila na talagang doon ka mapunta sa talagang babaeng may kaya na sa buhay. Pero sa kabila noon, hindi ka pumayag dahil may nobya ka naman. At sino ba naman? Mangilan-ngilan lang yung lalaki siguro na talagang yung gusto nila may kaya sa buhay, lalo na sa panahon ngayon. Pero ikaw, may ibang klase ka naman. Pinaglaban mo talaga yung pag-iibigan ninyong dalawa ni Lorna. At mas ginusto mo pang lumayo kasama si Lorna, kanyang ina, kaysa makasal ka sa babaeng gusto ng nanay mo. Ngayon, tinatanong mo kung gusto mo lang bumalik dyan sa inyo at gusto mo lang magpakita sa iyong ina. Medyo mahirap pa yung gusto mong mangyari, Nardo. Kasagsagan ang init ng ulo ng nanay mo. Sigurado kung hindi kayo tatanggapin yan. At saka, isa pa, lalaki ka naman, walang mawawala sa'yo. Palamigin mo munang sitwasyon. Gumawa ka ng paraan. Dahil pinasok mo yan, gawin mo ng paraan kung paano mapapabuti ang buhay mo. Sa ngayon, medyo nahihirapan ka pa dahil wala ka pang ipon, hindi ka pa kayo pwedeng magpakasal ni Lorna. Kasama mo pa yung magiging biyanan mo. Dalawa na yung bubuhayin mo ngayon. Nardo. Ibang klase ka naman ako. Pero believe din man ako sa iyo, Nardo. Talagang nanindigan ka. Yan yung mga lalaki. Kayang panindigan yung sarili. At anuman ang mangyari, talagang si Lorna. Ang talagang ginusto mong babaeng makasama habang buhay. Saludo ko sa iyo, Nardo. At sana, sa paglipas ng panahon, dahil sa ginawa mong yan, mapatawad ka rin ng nanay mo at ang tatay mo. Alam ko, darating din ang panahon na maiintindihan ka nila sa ginawa mo at mapapatawad ka nila. Pero hindi pa sa ngayon. Palamigin mo muna ang sitwasyon at gumawa ka ng parang kung paano kayo mabubuhay ng nobya mo at ang kanyang ina. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Nardo, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema.
Well, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang